Ang init na. Daming ibon. Hi there! Ako nga pala si Angie, isang domestic helper dito sa gitnang silangan. Ako nagpintura ng gate na yan. Oo na nga ni, alam na nga namin. Ang init na. Last day ko nga pala bilang isang katulong sa bahay na to. After 5 years, this is it, pansit. After 5 years ng paninilbihan sa kanila, napagdesisyonan ko, natigilan na to. Tigil na natin to, sawang-sawa na ako sa ugali mo. De, joke lang, naalala ko lang kasi yung napanood ka kagabing K-drama. Pero kidding aside, last day ko na talaga sa work. Pero hindi ko pa rin ramdam. Hindi ako nalulungkot o nanghihinayang. Pero naiiyak ako pag naiisip kong hindi na ako babalik. Pero sa mga oras na to, hindi ko pa talaga ramdam na hindi na ako babalik sa pamilyang to. Sa pamilyang umintindi sa akin ng 5 taon. Sa madam ko na nagturo sa akin ng maraming bagay. Sa daily routine ko na paulit-ulit ay nakabisado ko lahat at naumay din ako. Ito nga pala yung kwarto ni Aziz, lilinisin ko to ngayong araw. Kasi kailangan ko nang ayusin lahat bago ko umalis. Mamimiss ko to. Mamimiss ko tong bahay na nakasaksi sa lahat ng ugaling mayroon ako. Sa lahat ng emosyon na tinatago ko sa mga amo ko. Tulad na lang ng pag umiiyak ako mag-isa dahil sa mga problema at pinagdadaanan. Pag tumatawa ako mag-isa kasi may naalala akong joke na sinabi pa sa akin nung high school ako. Pag nagsasalita ako mag-isa. At kinukumpronta ko yung sarili ko kasi mali na naman yung desisyong ginawa ko. Mamimiss ko lahat sa bahay na to. Pati na rin yung kwarto ko. Wala na nga palang laman na damit ng damitan ko kasi nandun na lahat sa maleta ko. Ngayong araw, ang paalala sa akin ni Madam ay wag na ako masyado magtrabaho. Lagi niya akong nire-remind sa lahat ng mga papers na dapat ko i-present sa immigration. Tapos kanina, sabi niya sa akin, wag na daw ako magluto ng evening. Kasi o-order na lang daw kami sa labas. Pero ang ending, hindi naman nangyari yon. Yan, lagayan ng mga pang-ihaw nila, mga upuan na sa park na ginagamit nila. Tapos yung mga tools ni Baba. Ito. Dun sa taas yung water storage. Kaya may water pump. Ang ganda mo, Saudi, pero nakakapagod kang mahalin. Eh, sino ba nagsabi sa'yong mahalin mo, te? Trabaho naman ang pinunta mo dito. Another montage ng buong bahay na pinagsilbihan ko. Itong kusina na to ang pinaka-memorable sa lahat kasi dito ako palagi tumatambay. Noon sabi ko sa sarili ko, kahit hindi mapagbigay sa pagkain at regalo yung amo ko ay magtsatsaga ako dito. Sabi ko pa nga, handa kong gugulin yung buong taon ko sa pag-abroad para sa kanila. Sabi ko sa sarili ko, kontento na ako. Nabuo na yung desisyon ko na hindi na ako lilipat sa iba, hindi na ako maghahanap ng among iba. Kasi mabait naman sila, wala akong alagang bata, at higit sa lahat, on time sila magpasahod. Ito nga pala ay gabi na, nag-i-impake na ako dyan kasi kinabukasan na yung flight ko. 2 malaking maleta, isang backpack at saka isang body bag. Yung mga plano ko dati na dito na ako tatanda. Hanggang mapundar ko lahat-lahat ng mga gusto kong mapundar sa buhay ay nagbago. Ganun pala talaga no pag lumilipas yung panahon. Walang permanente. Kasi yung gusto mo sa ngayon, maaaring pagdating ng araw hindi mo nagustuhin. Yung ayaw mo ngayon ay maaaring pagdating ng araw ay gustuhin mo na. Sa madaling sabi, lahat ng bagay nagbabago. Tulad ng mga desisyon at gusto natin sa buhay. Naka-flat para kahit paalog-alog siya, hindi siya magkukumpulan sa baba. Kung nakatayo, hindi siya magkukumpulan sa baba. Kung nakataas, hindi siya magkukumpulan sa isang sabi. Ganito mag-impake ng mga damit sa maleta. Ewan ko kung saan ko ito natutunan. Parang napanood ko lang ito. Tapos ganito na yung ginawa ko unang alis ko pa. Creative naman siya. Tapos ganyan.
natin siya. Basta, mag-a-abroad kayo. Bahala kayo sa buhay. Kasi malalaki na kayo. Hindi ko na kayo kailangan turuan. Kung anong trip yung tupi. Basta ka siya. Okay? Nagulo kasi ito. Nakaayos na to. Inaantay ko si madam na i-check na ba yung gamit ko. Sabi ko nga sa kanya, madam, tara, check mo na. Kasi ilalak ko yun. Bukas na kasi ko uuwi. Sabi niya, hindi ko his. 5 taong ka ng trabaho sa amin. Walang nawala. 5 taong ka nagtrabaho sa amin. Walang nawala. Bakit ka lang yung pag-iipunan? Diba? Wala kami sa'yo. Eh. Hindi niya sinabing ganun. Pero ganun ang pakahulugan niya. Sabi madam, trabaho pinanta natin dito. Hindi magnakaw. Bobo naman ang mga nagnanakaw sa amo nila. Kikitain mo pa yun eh. Mahalap mo pa yun na pera lang, diba? Kikitain mo pa yan. Makakagawa ka pa ng paraan para makabili ng mga gusto mong bagay. Pero yung tiwala sa'yo ng tao. Saka alam nila pangalan mo, saan ka nakatira, alam mo yun. Nakakahiya. Pag dumating sa point na nalaman nilang may kinuha ka, nakakahiya. Sige, Day, paglaban mo yan. Sobrang nakakahiya yun. Pero kung hindi kayo mahihiya, bahala sa buhay nyo. Basta ako, pumunta akong maayos dito, uwi ako maayos. Okay? Okay. Kanina, ni-remind din ako ni madam na kapag umuwi daw ako, tumawag daw ako agad sa kanya kung makakarating ako ng maayos sa amin. Siguro nag-aalala at alam niyang patanga-tanga ako bumiyahe mag-isa. Pero hindi na kasi to bago sa akin, kaya ngayon kumpiyansa na ako. Woo! Tapos netong gabi lang, sabi sa akin ni Baba, bibigyan niya ako ng 10 months para mag-isip kung babalik pa ako sa kanila. Yung iba kasi yung damit ko, puro patak lang naman ng Clorox, pero ma-okay pa. Karamihan dito bigay sa akin yung Madam Hulda, yung anak ni Madam sa aga. Na mabait. Pag nakapikit. Mabait siya. Pag tulog ka rin. Hindi mabait yun. Sa katulong na gusto mo. Pero pag di ka yan, babe, hindi ka yan papansin. Maraming binigay yun sa akin. Hindi kasi ako pinapayagan dito magpa-cargo. Kung nakakapagpa-cargo ko, hindi na ito mauuli ko. Marami na akong naitapong. Tsaka na ipamigay ko sa ibang katulong na nakilala ko. Sa Pinay, sa Sri Lankan, sa Indo, mga bigyan ko yun ng damit. Itong mga iuwi ko, kasya talaga sa akin, o kaya kasya kay mama, kasya kay papa, ayun talaga mag-iuwi ko. Pero yung mga pang baby, tas mga pang batang babae, pinamimigay ko. Tapos yung iba na, tingin ko hindi ko naman bet, pero maganda yung fit, tsaka bago pa. Sa mga katulong na wala rin naman kakayahang pumili. Ang mahal kasi dito mag-shopping, kung ano talaga. Madali lang umorder kaso ang mahal. Mangingimi ka rin talagang gumastos. Hoy! Bismillah. Ha? Cash? Pagpasensyahan nyo na kung mahina yung boses ko tapos ang lakas ng aircon. Yung nagsalita nga pala sa dulo, si Abdul Melik, tinatanong niya kasi ko kung kailangan pa bang i-print yung final exit visa ko. Pero ang sabi ko ay hindi na kailangan. Alas 11 or alas 10 daw ata. So, maligo ako ng maaga. Sabi wala na rin naman ako masyadong dalang food. Yung mga gamit ko. Para sa sakit ng ulo, sa allergy. Kasi meron akong bigla-bigla akong nararamdaman yung bahing ako ng bahing. Bukas magpapapalit ako sa Money-Changer doon. Ang dala ko lang is 100, 200, 300 nga. 100, 200, 300. Mga cargo.
napkin in case of emergency. Baka may mga kailangan doon, wala akong mga kailangan, passport. Tapos itong eyeglasses ko. Yung QR code at saka yung e-travel ko is nandun na sa phone ko isa. Yung isang phone dito ko na lang. Is dito. Wallet. Another wallet. Is itong mga susi. Dito na lang. Yung ba itong mga wallet na to is bigay lang sa akin. Wala talaga akong sariling wallet. Kasi wala naman akong bigay. Ito lang mauuwi ko. Todo na to. 350. Magkano kaya yung pag-inukat ko? Pamasahe ko rin kasi ito. Kapit naman. Pauwi sa Pinas. Ang bayad din sa artilahin namin car. Wala kasi kami car. So is... Hala, wala na. Nakita nyo na lahat ng may uuwi ko. Yes po, opo. Wala po tayong ipon. Sarili ko lang at kabutihang loob ang may uuwi ko. Kaya sa mga makakasalubong ko dyan sa Pinas, baka naman pwedeng kayo muna yung mag-abot sa akin ng chocolate, sabon or lotion. Kasi kita nyo naman, wala akong pinamiling pasalubong. 350 lang din yung may uuwi ko. Diyos ko po, Rudy. Ay, bahala na. Ang mahalaga makauwi ako ng buhay, di ba? O siya, paano? Tapusin ko na muna to. Maasalama.